Isang toneladang poste ang binili ko para sa farm. 80 kilos. Kung meron tayong 11, mga 900 kilos. Kailangan na kasi nating ma-move ang ating bakod sa tamang pwesto. Kaya ang gagawin natin, ang mga poste sa mga muhon, concrete na at bubuhusan na rin natin para talagang solid, lalo na kapag naghila tayo ng pambakod dito. Yan, driver. Yun o. Unti-unti nating ayusin dito sa farm matapos na mabisi sa off-duty food products production area. Papunta ulit tayo sa farm at bago tayo dumiretso, dumaan muna ako sa hardware para bumili ng concrete post. Gano'n? Diba, kailangang ilipat ang bakod natin dahil sa maling survey dati. Ngayon ay itatama na natin. Pero sa muhon, maglalagay na tayo ng concrete post at bubuhusan na natin ng semento para talaga matibay. Medyo mahal nga lang ang poste, 600 per piraso. Kailangan natin ng 11. Laban na ito, medyo masakit, pero sige na. Nagkarga na kami, sabi sa akin, around 80 kg daw isa nito. Ibig sabihin, 880 kg itong 11 na ito. Plus 4 kami sakay ni 15, tapos ang iba pa namin mga gamit. Buti na lang, ginawa kong 36 PSI ang gulong ni 15. Yun ang tire pressure dapat kapag may karga, tapos 33 naman sa harapan. Tinulungan na namin si Sir pagkakarga para mabilis. Talagang kitang-kita na bumababa ang stance ni 15 sa bigat ng kinakarga namin. Pero kayang-kaya yan. In-insure ko na lang na hindi nakalin sa pinto. May kahoy kami nakalang, tapos may karton din para hindi magasgas ng husto ang bed niya. Natin kung... parang wala. Diretso ang arangkada oh. Pagka-drive ko, diretso arangkada kahit walang gas. Hindi man lang ininda. Dinahandahan ko nga lang pag-drive para hindi mapuwersa ng sobra ang muli ni 15. At dahil nga ang ating right of way may tambak na, aba naman, smooth na smooth ang pagpasok natin kahit kaulan lang. Pagdating, binaba namin lahat ng mga gamit na iba papunta sa kubo para makapagbaba kami ng concrete post sa muhunan para hindi na kami magbubuhat ng malalayo. Ibinaba namin sa may muhon ang mga poste. Ang plano, huhukayin namin ang malalim at medyo malawak sa may muhon. As in, ididikit namin sa muhon. Pero para ma-maximize natin ang area, kasi bawal alisin ang muhon, di ba? Yan ang driver na magaling. Yan, driver. Yun o. Medyo mabigat lang talaga ang poste. Delikado din bukod sa mabigat ay may nakausli din ng mga bakal para pangkapit sa mga alambre. Nahirapan pa kami maghanap ng isang muhon, natakpan ng mga buaw. Sa gate naman, dalawang nilagay natin, obviously para kapitan ang gate natin. Talagang medyo mabigat siya. Kailangan ng 3 tao para komportable mo siya mabuhat. Medyo mabigat na rin kasi kahit 2 na kayo. Pero kaya-kaya, dahan-dahan lamang. Nang matapos namin magbaba, nagmerenda muna kami. Nakaka-relax talaga dito sa kubo na ginawa namin. Nagsimula na kami maghukay. Ididikit namin ang dikit na dikit sa muhon, pero alalay na hindi matanggal. Bawal kasi yan eh. Malalim at medyo malawak ang hinukay namin. Para sa buhos na semento ay mas magiging matibay ang poste natin. Kasi hihilahin natin yan ng bakod. Kaya kailangan matibay. Tapos tutukuran pa natin ang diagonal na kawayan para talaga matibay paghila. Sa pagbuhos ng semento, sasapinan din natin ang karton ng muhon para hindi sumapi sa buhos sa muhon. Yeah, Paul, anong purpose niyan? Baka mahulog pag umulan. Mukhaan yung lupa ng tubig. So, naglagay tayo ng harness niya. Yes, para sure, pinalagyan ko ng bracing ang muhon. Ang magagawa lang talaga ngayon ay maghukay. Kasi wala nga pala tayo semento, hindi tayo prepared. Pero malaking bagay na rin yan na dala natin ang ating concrete post dito at makapaghukay tayo. Sabi ko nga palagi, kahit 1% ang magawa natin, at least nag-progress tayo, di ba? Kaysa naman walang nagawa kahit konti, di ba? Basta sa sunod na punta natin dito, dapat andito na mga materials. Halo na lang ng halo. Tapos buhos na lang ng buhos para mabilis. Ang ating daan, okay na. Pero ang kapal ng materials dito sa bungad, pwede pa siyang i-distribute kahit paano sa ibang part. Kaya para hindi sayang ang oras, pinahakot ko pa ng paunti-unti sa part na maninipis. Kasi dito yung pinagdampan ng truck eh. Ang daming nakalubog na materials dyan. Kasi instabilize yung truck that time. Yun na muna. Sa sunod na update, may mas magandang update tayo at mas exciting na projects. Yun lang. Peace.